Hi guys! So ngayon po, magbibigay po ako sa inyo ng ilang mga pointers para madali po natin ma-aksyonan yung case ng bullying sa school. So again po, nakapokus po tayo sa elementary, high school, and sa senior high school. So ito po yung mga minor na sinasabi po ng DepEd na sakop ng kanilang anti-bullying law. So again po, may mga pagkakataon kasi na may mga bata na sumbong lang sila ng sumbong. So, syempre, hindi naman porkit sumumbong yung isang bata, papatol ka na kagad bilang magulang, no? So, hindi yon. Kailangan natin maging gentle sa kanila. Kailangan natin maging role model po sa kanila. Hindi porkit may nagsumbong sa iyo na ka-classmate ng anak mo, pagagalitan mo na yung anak mo. O kaya naman, porkit nagsumbong sa iyo yung anak mo, isusugurin mo kagad yung kabilang parties or yung kabilang involved na mga tao. So, hindi po ganun. Meron pong kanya-kanyang degree yan. Ibig sabihin po, may kanya-kanyang lalim kung kailan tayo aaksyon at kung ano din po yung mga bagay na pwede nating palagpasin. Hindi po porkit nagsumbong ang isang bata o ang anak natin, isusugurin na ho natin ng eskwelahan o ang mga teacher nila para lang po sabihin na ganito, ganyan, ganyan. So, again po, gawin nating diplomatic lahat ng bagay. Ibig sabihin po, daanin natin lahat sa diplomasya, sa maayos at payapang pamamaraan kung paano po tayo makakapagbigay o makakatulong para maresolusyonan po o mabigyan ng solusyon yung bullying sa ating mga eskwelahan. Ngayon po, ang isi-share ko po sa inyo ay mga bagay na maaaring makatulong po sa inyo kung paano po kayo magdidesisyon na yung bang sumbong ng inyong anak, especially po kung nasa elementary, high school, and senior high school, ay dapat na ninyong aksyonan o yung mga report po na nakukuha ninyo galing sa ibang tao o natatanggap ninyo galing sa ibang tao tungkol sa inyong anak. Kasi tandaan po natin, may mga bystander, meron din naman po ng mga defender. So, yung iba, hindi po direct yung anak nila ang nagsusumbong sa kanila. Meron pong ibang tao na nagsusumbong na, o yung anak mo, ginanito ng anak ni ganito, o kaya, o yung anak mo, nakita ko sa school, pinagtutulungan na, kamustahin mo muna. So, may mga ganong cases po talaga na hindi yung mismong victim ang nagsusumbong doon sa kanyang parents kasi again, madalas po yung bullying is nagsisimula po siya sa bahay. So, tayo mga blessed tayo sa ating mga magulang at kapatid, kailangan din po natin na siguro i-reach out din po yan. And of course, this is one of my way to reach them out. Lagi po nating tatandaan na ang ating mga guro at ang ating eskwelahan ay kailangan ng tulong mula sa ating mga magulang. So, kaya po may homeroom PTA at the same time yung overall PTA. Kasi kailangan talaga ng assistant ng school at ng mga teacher para po mapanatili yung kaayusan doon sa eskwelahan. Kaya dapat po ang relationship ng teacher at ng mga magulang ay harmonious and professional. And again, ang pinaka-purpose ko dito, bakit ako nagre-reach out ng mga magulang na kagaya ko, is para po lahat po tayong mga magulang ay maging aware doon sa mga strategy, tactics, and manipulation ng mga bully. So, kailangan natin silang i-expose kasi the more na ini-expose po natin yung mga nangyayaring masama sa eskwelahan, no, the more na nagkakaroon din ng takot yung mga taong gumagawa ng masama doon sa ating mga anak. At the same time po, kailangan bilang magulang is well knowledgeable tayo pagdating po doon sa mga nangyayari sa ating anak sa school. So, yun nga, from time to time, kailangan po natin silang kausapin. O anak, sino yun? Anak, masaya ka ba sa school? Ganyan. At kailangan po ay i-educate nga po natin yung ating mga sarili. So, wag na natin intayin na sa huli pa tayo mag-iiyak. Sa huli pa tayo mahihirapan na nakikita natin na ganito yung sitwasyon ng ating mga anak. So, again, palagi pong merong maliit na pagkakaiba ang bawat bagay. So, hindi naman lahat pare-pareho Not unless na specific siya. Kaya po ngayon, isi-share ko po sa inyo what is the difference of conflict and the bullying. So, alam nyo na po kung paano po i-identify yung bully. So, paano naman natin malalaman kung conflict lang yung isinusumbong sa atin ng mga anak natin, especially kung nasa elementary, high school, or senior high school nga po, na under ng Department of Education Anti-Bullying Law. Para po sa mga magulang na katulad ko, para po madali ninyong ma-distinguish kung yung sumbong ng inyong anak o yung natatanggap ninyong report mula sa ibang tao when it comes to bullying,
Sa unang vlog po, sinabi ko na sa bullying ay palagi pong merong imbalances of power. So, sa simpleng conflict po, ito po ay palaging may equal power at the same time mutual engagement. Ibig sabihin po, yung dalawang parties, pareho nilang gustong magkaayos. Pero sa bullying po ay merong imbalances of power. One-sided lang. Yung gusto ng bully, siya lang po yung masusunod. Siya lang yung powerful, siya lang din po yung dapat na palaging nasa taas. Number 2, sa conflict po, ito ay palaging merong equal emotion. So, pwedeng umiyak na yung isa, tapos yung isa umiyak na, tapos ang gusto lang naman pala ng mga bata is talagang pansinin nila yung isa't isa kasi dati pala silang magkaibigan o kaya naman gusto lang din nilang maging magkaibigan. Pero sa bullying po, palaging strong yung emotion ng ating bully. Again, one-sided lang yan at saka gusto nung bully is palagi siya yung masusunod. Number 3, pag conflict lang po yan, it can happen occasionally. So, pag naging bullying naman po, it happen repeatedly. So, alam nyo na po kung paano po i-identify yung actions and ginagawa ng bully, no? So, ito po ay paulit-ulit na behavior or action or merong isang action or behavior na may potential na maging paulit-ulit. So, number 4 naman po, it can happen accidentally. Hindi sinasadya, walang motibo na saktan yung isang tao. Pero sa bullying po, meron pong motibo. Kumbaga, pinlano na sa isip na mananakit, mang-aasar, mambubuli o mamamahiya ng tao. So, number 5, sa conflict po is hindi po nagsisik ng attention or power yung pag may conflict. So, pag conflict nga, palaging merong mutual engagement na tinatawag. Ang gusto nila, maging maayos, ang gusto nila, magkasundo. Pero, pag when it comes to bullying, meron po yung seeking of attention and power na, yun nga, ang gusto ng mga bully is sila yung malakas, sila yung magaling, sila palagi yung nakikita na tama. Number 6, pag conflict po, ito po yung both parties, kung nagkasakitan, example, pareho silang may feelings of remorse o nagigilty sila, lalo kung nagkaroon nga po ng sugat yung bawat isa o talagang may nangyari na injury, naaawa sila doon sa naka-conflict nila. At the same time, they are both taking responsibility doon sa kanilang mga actions. Pero, pagdating po sa bullying, walang remorse yan mga yan. Huwag kayong mag-expect na magigilty sila. Or else, pwede nilang i-manipulate na kunyari nagigilty sila. Pero most of the time, wala silang remorse at the same time, biniblame pa nila yung victim para talagang ipakita nga na sila yung powerful, sila yung tama. At number 7 po is, ito po yung sa conflict, pareho po silang nag-e-effort na masolve yung problem. Yun nga, nagsisay sila ng sorry ha, kasi ang gusto ko lang naman, ganito yung mangyari. Kaya lang naging ganyan ka, pero ngayon naiintindihan ko na, pasensya na ha. So, pareho silang may effort. Ganun din dun sa kabilang side. Yung ibang side naman, sasabihin, hindi kasi values ng family namin yan. Kaya po talaga ang bata, makikita po natin kung napalaki ng magulang. Alam nila kung ano yung standard and values ng pamilya nila. At the same time, kung ano yung ine-expect ng kanilang mga magulang na magiging actions nila sa school man po o sa ibang lugar. So, ganun po sa conflict. Pero pagdating po sa bullying, ay wala po yung attempt na mag-stop. Yun nga, wag kayong mag-expect na magsusorry yan kasi gusto nga nila ng gulo. Yun nga yung gusto nila doon sila namumuhay. So, again po, sa mga bully po, may pagkakataon po sila na magbago. Hindi naman porket bully ngayon, bully pa rin sila habang buhay. Kailangan lang po nila talaga ng tulong na hindi lang nila alam kung paano i-communicate at the same time, kung may tao lang na matatouch yung heart nila. For sure, magsasabi yan kung bakit sila ganun. Again po, ang tao ay hindi yan basta nagiging mabuti o hindi yan basta nagiging masama. Lahat ng actions, lahat ng decision is meron pong pinagmumulan at kadalasan, yung pinagmumulan po nun is yung paulit-ulit na hanggang sa natututo na po yung tao na kailangan ito na yung gawin ko, ito na yung tama, ito na yung mabuti. So again, hindi po lahat ng bully ay habang buhay na po silang bully. So meron po
po talaga mga tao na late bloomer, late na sila nagmamature, or kaya naman po is talagang meron silang pagdadaanan na kailangan nilang pagdaanan yon para naman po sila po ay matuto at mag-mature din. Bonus ko po sa inyo is what is the difference of bullying and harassment. So kanina po, what is the difference of conflict and bullying. Ngayon naman po is harassment. Wala pong pagkakaiba ang bullying and harassment dahil yung harassment po is another term for bullying, pero mas matured and medyo legal nga lang po yung dating. Kaya po sabi ko sa inyo kanina, papakinggan po natin kung ano yung word na ginagamit nung isang tao na nagsusumbong, lalo na po yung ating mga kabataan. So kailangan maging aware tayo doon para po alam natin kung paano po natin susolusyonan. Ako po naniniwala ako na ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa loob ng pamilya. Kasi bago pa naman natin pag-aralin yan mga bata na yan, yung mga estudyante natin, yung mga anak natin, ilang taon tayong kasama niyan? 6 na taon, 5 taon? So, lahat ng nakikita nila sa atin sa loob ng pamilya, yun po yung nagiging foundation ng values nila. Ano ba yung foundation ng values ng family ninyo? So, dapat, bata pa lang, pinapakita na natin yun. Makikita po yun sa actions natin. Hindi lang po yan dapat naririnig. No? Action speaks louder than words po talaga. So, dapat sa pamilya pa lang, alam na nung bata, nauunawaan niya at nararamdaman niya yung pagmamahal, pagrespeto, yung boundaries, at dapat sa loob pa lang po ng pamilya ay alam niya na kung gaano siya kahalaga sa kanyang mga magulang. Kasi kung paano po natin sila itrato, yun po yung nagiging reference nila kung paano nila itatrato yung sarili nila, kung paano nila iaalaw yung ibang tao na itrato sila, at kung paano po sila tatrato sa ibang tao. So, kanina po nasabi ko sa vlog na yung mga batang bully po, hindi lang po talaga nila alam kung paano po i-communicate yung kanilang emotions. No? Yung mga bata po na talagang bully o minsan po nababansagan sila na bully, makulit, pasaway, meron po akong vlog tungkol po sa 5L. Imo-modify ko po yun at iba-vlog ko po ulit para po mai-incorporate po natin sa anti-bullying at the same time po kung paano po tayo makakapagbuo ng momentum or relationship sa kanila to reach them out. So napakahalaga po na tayong mga magulang o kayong mga teacher is i-reach out po ninyo yung mga estudyante. Pero again, ang ratio po ng teacher yata is 1:50. 1:50, no? Sa isang teacher, merong 45 to 50 students. So, hindi po talaga kaya ng teacher yun. Pero at least, from time to time is makapag-reach out din po tayo sa iba pang mga kabataan. Hindi lang po dun sa mga anak natin. Pero syempre, priority natin yung mga anak natin. So, ito pong mga bata na ito, ay meron lang po talagang kulang. Totoo po yun. Hindi po natin pwedeng i-deny yun. May kulang sa kanila na dahil hindi nila alam kung paano nila i-communicate, hahanapin po nila yun sa iba. Yung pagmamahal, hahanapin nila yan sa iba. Para makakuha ng atensyon, pwedeng maging bully sila. Diba? Para makakuha ng power, pwedeng maging bully sila. Diba? Meron naman deprived, pero maayos ang paglaki. Meron naman na lahat nandyan na, pero hindi sila masaya. No? So, bakit? Kasi may kulang doon sa nangyayari sa loob ng pamilya nila. So, ako po naniniwala ko na ang bawat bata, no, kahit nga po hindi bata ang tao, gusto na may kulang sa sarili niya. Ang gusto lang niyan, una sa lahat, maramdaman na mahal siya. Gusto niya ng konting validation, naririnig siya, na ipapakita sa kanya na mahalaga yung sinasabi niya, na mahalaga yung ginagawa niya. At higit po sa lahat is yung maramdaman niya yung halaga niya. Kaya po hanggat bata pa yung ating mga anak, huwag nating hayaan na hanapin nila doon sa iba yung pagkukulang natin. Oo, nagkukulang tayo, pero binibigyan tayo araw-araw ng Panginoon ng 24 hours. Pare-pareho tayo, mabuting magulang, masamang magulang, may kwenta o walang kwentang magulang, mayaman o mahirap, lahat tayo may 24 hours na binibigay ang Diyos para at least yung pagkukulang natin, mabigyan tayo ng pagkakataon na bumawi sa bata. Kasi pag hinanap po nila yung kakulangan natin, pagkukulang natin, maliligaw po sila ng landas. May kasabihan po na ang isang magulang po gagawin ng lahat para lang po sa ikabubuti ng kanyang anak. Ako po naniniwala ako doon kasi nakita ko yun sa aking mga magulang. No? So para hindi po hanapin ng ating mga anak yung
pagmamahal o yung kakulangan natin, bumawi tayo. So, regardless kung ikaw ay mahirap, middle class o talagang meron ka. Ang gusto lang naman po ng mga bata is yung makasama nila tayo kasi tayo pa yung mundo nila eh. Yung bigyan natin sila ng konting oras, bigyan natin sila ng validation. Ang ating pong mga anak ay pagpapala sa atin ng Panginoon at balang araw ipagsusulit po natin sa Kanya ang lahat ng ginawa po natin sa buhay ng mga batang yan. Again, this is your medical esthetician and psychological first aid provider. And sana marami po kayong natutunan. God bless!